At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na insidente ang naganap kamakailan sa isang session ng Kamara nang hindi mapigilan ni Congressman Rodante Marcoleta ang kanyang emosyon at napamura ng malapan ang balita tungkol kay Kimbo. Ayon sa impormasyon, sangkot umano si Kimbo sa isang malawakang iskandalo ng korupsyon sa loob ng gobyerno. Ayon sa mga saksi, naganap ang hindi inaasahang pangyayari sa kalagitnaan ng isang pagdinig sa Kamara ng mga kinatawan. Habang tinatalakay ang ilang mga isyu, isang hindi inaasahang payag ang nilabas ng isang miyembro ng komite ukol sa presensya ni Kimbo sa isang listahan ng mga sangkot sa malawakang kasong korupsyon. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding emosyon kay Marcoleta na kilala sa kanyang matitinding payag at laban sa mga katiwalian sa gobyerno. Matapos marinig ang balita, hindi na nakapagpigil si Marcoleta at nagmura ng malakas sa harap ng mga miyembro ng Kamara. Hiputang ina, hindi ko kaya ang naging reaksyon ni Marcoleta na nakapagdismaya sa ilang mga kasamahan niyang mambabatas. Ayon sa mga naroroon, nag-aalala ang mga kasamahan niyang mambabatas sa kalagitnaan ng tensyon, ngunit agad ding ipinaliwanag ni Marcoleta ang kanyang salubin ukol sa isyu ng korupsyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcoleta na matagal na niyang pinipilit na itaguyod ang mga reforma laban sa katiwalian at nakakalungkot na makita na isang kasamahan pa sa Kongreso ang sangkot sa ganitong klase ng isyu. Tiniyak niyang hindi siya titigil sa pagpapalaganap ng mga hakbang upang linisin ng gobyerno at tiyakin ng mga mambabatas na nagsasamantala sa mga pondo ng bayan ay mapapanagot. Sa ngayon, hindi pa nagbigay ng payag si Kimbo hinggil sa mga akusasyon. Ang kanyang mga taga-suporta ay nagsasabing walang katotohanan ng mga paratang at ipinaglalaban nila ang integridad ni Kimbo bilang isang mambabatas. Ngunit may mga tumutol sa pahayag ng mga ito na nagsasabing kailangan ng isang malalimang investigasyon upang matukoy ang tunay na mga naganap. Ang isyong ito ay nagpatuloy na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at tiyak na magiging sentro ng mga susunod na sesyon sa Kongreso. Ang mga kasunod na investigasyon ay tiyak na magbibigay linaw sa aligasyon ng korupsyon na naglalagay sa kredibilidad ng ilang mambabatas sa alanganin. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Well, ako naman ko, ito naman yung punto ng iba. Hindi naman kayo yung, bagamat sinabi ng presiding officer, ano, na, well, ginagalang para natin yung tradisyon na yan, eh alam niyo naman ko, may mga tradisyon na lumilipas ang panahon. Minsan talaga napabaliwala at hindi na po nasusunod ang mga tradisyon. Hindi kaya yung pagkakataong ito, baka naiba na po. Hindi na aplikable. Oo nga, Kasi sige. mga tradisyon ito. Sasakyan kita sa salita mo yan. Oo. Kundi, merong formal na mechanism dadali natin sa plenary kasi po yun ang nalagay sa tuntunin eh. Ganun ang magiging setup dapat. Formally po nating inaalis ngayon ang tuntunin sa mahabang panahon na naging tradisyon. Huwag na po nating isaalang-alang ang opisina ng Vice President. Alisin na po natin ang tradisyon na kumakapit dyan. Ayun. A-approvein ngayon in plenary. Sa buong lahat Majority ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Yun pa lang dapat na setup. Dapat ganun muna. Sabi ko nga sa kanila, we are ruled by parliamentary procedures. Parliamentary procedures grow from and enriched by experiences, traditions, and precedents. Kinakailangan, dalhin mo muna sa plenary. Para sa aksyon ng nakararami. Ganon. Para sa ganon ay itapon mo na ang isang tradisyon. Ayun. Eh wala pa eh. Bakit inunahan mo yung tradisyon? So di namumuliti ka nga. So dapat pala, kasi harapin natin ang katotohanan to. May mga tradisyon noon pa man. Tayo bilang mga Pilipino, sa pagsapit ng panahon ito, yung mga tradisyon yun ay nababaliwala. Nakakapanghinayang, no? Kasi maganda ang tradisyon Pilipino, pero sa makabagong panahon ay hindi na po nasusunod. Ngayon, dito sa pangyayari ito, kung yun pala, at ang tradisyon, kung gusto natin palitan, baguhin na nito. Ang kabuuan pala ng Kongreso dapat na magpasya. Nakasulat kasi sa tuntunin eh. Ayun. Kasi kung tinanong nila ko doon, dala-dala ko yung the rulings of the chair. Sabi niya, ipakikita ko sa kanila. In order to break that tradition, sabi niya, it has to be supported by the majority of the members of the House of Representatives. Ang ibig sabihin nun, plenary. Committee yung committee lang kami. Kaya ang tanong ko, ito bang committee ito
Oho. merong otoridad para itapon yung sabi niya, no. Okay, kaya nga, natuwa ako ngayon. Parang ganyan ang sagot niya. So sumagawit, sumang-ayon pala sila ngayon. Kaya natuwa ako eh. Oh, if that is your answer, Madam Chair, I now respectfully move. Kasi ang alam ko, bumalik na kami sa tradisyon eh. Ibig sabihin, magpapasakop na sila, magpapatali na sila sa tradisyon, wala nang magtatanong. Tama? Tama. Oo, di nag-move na ako. Objection kanila. Di natuwa naman ako. Alam ko, pag nag-object, kagaya din ang nangyari nung nakaraan, na wala yung objection na yun, hindi pinakinggan yung objection, ang pinakinggan yung motion pa rin. Alang-alang. Alang-alang sa pagsunod do sa tradisyon. O wala rin eh. Kung sabi ko, double standard. Ha? Yung sinasabi mo, taliwas sa ginawa mo. Well, ako ko nga, kasi kami ni Nelson, hindi po kami mambabatas, hindi namin alam yung rules na gano'n, ano, ha? Kasi kung ang pag-uusapan po ay tradisyon, kung ako si Congresswoman Sheila Kimbo, nung time na yun, baka sabihin ko, hindi na po natin susundin ang tradisyon na yan sa araw na ito, kasi iba po ang sitwasyon ngayon, iba po ang sitwasyon noon. So, Oo, sasagutin ko lang. Ayun. Sino ka? yun palang mangyayari. Ikaw ba? Ay may karapatang sabihin mo yan sa pansarili mong opinion. Ayun. Kasi ito nga, yan din po ang sentimiento na napakarami sa social media. Kasi nga, hindi nila naintindihan yung rules na yan, ha? Kaya nga natin pinapaliwanag. Yun, Tingnan mo, halimbawa, sa mga batas natin, may tinatawag na landmark decision. Landmark decision. Kaya sinasabing landmark decision, yung desisyon na yon, napakalaki ng naging epekto sa lipunan. Isang matibay na desisyon na ginawa ng Korte Suprema. Pero pagkatapos ng 30 taon, 50 taon, babaguhin yung landmark na yun eh. Pero merong isang desisyon na gagawin para baguhin yun. Isang panibagong landmark. Gagawin niya ngayon. We are reversing that landmark decision. So, isa sa mga desisyon na yan, ibigyan natin ng paghalimbawa. Ayun, kaya pala. Merong mga naunang desisyon, siguro 30-40 years ago. Naalala mo yung isang relihiyon na kung tawagin ay saksi ni Jehovah. Ito, for purposes of discussion. Walang intensyong anuman. Walang intensyong anuman. Parang magliwanag sa atin Yes, kung paano pinapalitan. Dito, Korte Suprema na pinag-uusapan. Kayang palitan, pero gagawa ng panibagong ruling. Okay. Doon, mga siguro 1950s or what, ang nakalagay doon, kasi hindi sila sumasaludo sa bandila. Labag sa kanila yun. Labag sa kanila yun. Paniniwala nila. Flag racing. Meron silang sinisitas na talata. And sabi ng Korte Suprema, ganito yan eh. Yung hinihingi na paggalang ng ating saligang batas, hindi namang katapat ng sinasabi ninyong pagsamba. Hindi paggalang lang naman ang ibig sabihin. Ibig sabihin, sumaludo ka sapagkat Pilipino ka. Bahagi ng paggalang. Yun ang ruling noon. After 30-40 years, binago. Okay. Abay, meron silang karapatan kasi tuntunin ng kanilang paniniwala. Sa makatwid na baligtad. Bakit ko sinasabi ito? May pagkakataon na baguhin yun. Ngayon, balik tayo sa tradisyon namin. Papayag ako bakit hindi. Pero kinakailangan idaan lahat. Sa isang mekanismo, halimbawa, ang una kong gagawin, sige, total, gusto niyo magbago na lahat. Unahin na natin ang pagbabago dito sa mga komite. Ayan, Meron tayong tradisyon dito, pagka magsisimula na yung interpellation, yung unang-unang magtatanong, palaging miyembro ng minority. Yan, Tradisyon niyo po talaga yan, totoo. Kahit na ikaw ang pinakahumuling dumating. Kahit hindi ka nagpalista. Basta't ang unang isipin mo, ikaw nakaupo ka ron alas 7:30 ng umaga. Pero hindi ka miyembro ng minority. Hindi. Majority si Nelson. Ikaw minority ka. Si Nelson majority. Kauna-una siya. Pero si Nelson dumating 7:30 ng umaga. 7:30. Nagpalista ka 7:30. Si Jen, dumating 9:30. Miyembro ko ng minority. Kararating mo lang, minority ka. Mukhang magiging congressman tayo dyan. Okay? Kung tutuusin mo, Dapat si Nelson ang mauna doon. nauna ng 2 oras sa'yo. Nauna ako. Pero dahil sa tradisyon, palaging ikaw. Sasabihin ko ngayon,
Alisin na yung ano na yan. Tradisyon yan. First come, first serve dapat eh. Kung sino yung nauna nagpalista, yun na lang. Dapat, yun Nakasalig yung kako sa tuntunin. At yan ang pinakamakatarungan. Bakit ako nagpapasakom dyan kahit masakit ang loob ko? Kunwari, masakit ang loob mo, Nelson, di ba? Masasakit din naman ang loob mo talaga. Napapasakop ako, sabi ni Nelson, kahit medyo naiinis ako. Sapagkat pumayag ako na magpatali sa tradisyon dahil member ako ng House of Representatives. Tama. Gusto nyo tanggalin na natin yan? Tanggalin na natin lahat yan. Kasi ngayon, ako, actually, kung kahapon ng komentaryo namin, ang banggit namin, meron talagang mga tradisyon na hindi talaga akma ngayon. Well, kung ganyan pala ang rules ng Kongreso, Wala, gumawa sila muna ng paraan. paraan na para binago. maalis yung tradisyon na yan. Tingnan mo, halimbawa, ikaw naman din, Congressman Jen Subarjaga, nagpalista ka, nag-deliver ka ng privilege speech. Siyempre, may interpellation yan. Biglang nagpalista ito. I-interpellate ko yan. Kunyari, hindi kayo magkabalahibo, no? Kasi inupakan mo yung inupakan mo yung distrito niya. So, siyempre, tatayo ito. Siyempre, Ngayon, ikaw naman, gagamitin mo yung tradisyon. Gagamitin mo yung tradisyon. Bigla kang umupo. Hindi ka nasasagot sa ng mga katanungan. Hindi ka na mapipilit na tanungin ka pa ni Nelson. Tradisyon yun eh. Pag umupo na, hindi na pwedeng pilitin pa rin. Yun ang unwritten rule. Kapag umupo, yung taong nag-deliver ng privilege speech, kahit ano pang gawin mo. Wala na. Kahit pumunta ka pa sa speaker, wala kang magagawa. Tradisyon yun. Hindi ako pinayagan magtanong sa So, kanya. nagkakaintindihan tayo siguro. Ngayon, sabi ng Vice President, tayo, pinag-usapan natin, level lang ng congressman. Eh, kung tutusin, sa tingin ko, mas mababa naman tayo kaysa sa Vice President. Okay. Sabi ng Vice President, Madam Chair, I forgo my opportunity to defend the budget of the office of the Vice President by question and answer, and instead, I will leave it. I will leave it to the House of Representatives to decide such a proposal as presented. Ang ibig sabihin niyan, parang umupo siya. Yun nga. Ayaw ko na pong i-depensa. Yun nga. Hindi mo ba igagalang yun? Pati ba naman yun, hindi mo igagalang? Pangalawang Pangulo ng ating bansa. Sinabi niya, bahala na po kayo. Pati ba naman yun, hindi mo pa igagalang? Eh kung yung umupo kung tutuusin mo may pagkabastos yun din. Bakit ka mo? Ni walang kasagot-sagot, biglang umupo pero hindi mo mapipilit na bumalik doon. Hoy, bumalik ka doon, may tatanong ako sa'yo. Nag-privilege speech ka, inupakan mo ko, tapos bigla kang Hindi ba kung tutuusin may pagkabastos yun? Mali nga naman yun. Kasi alam mong tatanungin ka niya. Medyo mahihirapan ka sa mga tanong niya dahil hindi naman kayo magkabalahibo Ang gagawin mo ngayon, uupo ka na lang na basta. At pagiti-ngiti ka pa. Pagiti-ngiti ka pa Pag-ising-isi pa. Pero wala kang magagawa dahil tradisyon. Ngayon, paano ngayon? Tanggalin na natin lahat ang mga tradisyon na yan? Dapat siguro kasi mukhang hindi na akma gaya ngayon. Ang komento nga namin kahapon sa isang simpleng tradisyon noon, na marami na pong tradisyon talaga na hindi na nasusunod sa kasalukuyan. Baka naman yung tradisyon sa Kamara na ginagawa nyo dati, baka kinakailangan na rin baguhin sa mga susunod pa. Pero merong formal na ceremony. Meron pa lang mga proseso. Madali naman gawin. Halimbawa, nagpulong-pulong kami. O sige, dahil sa mga huling mga pangyayari sa ating buhay, huwag na natin sigurong igalang ang opisina ng Pangulo at saka pangalawang Pangulo. Subject for questioning na rin dapat sila, di ba? Hindi ba? Hindi. Ganito, parang hindi na tama. Kunwari, ganun. Kailangan pagtatanungin na rin natin ang opisina ng Pangulo. Kasi sa mahabang panahon, hindi nga natin na itatanong. Halimbawa, nag-usap-usap kami. Huwag na nating isaalang-alang yung paggalang, yung kaukulang paggalang, pagtatanungin natin. O gagawa tayo ngayon ng isang ceremony sa plenary yan. Merong mag-move. Mr. Speaker, I move that the time-honored tradition of refusing to ask questions in deference and respect to the office of the President and the Vice President, we have to set aside the tradition because it is inconsistent with the provision of the Constitution, particularly
public office is a public trust. Yan. Halimbawa, ganun. Yun ang linya. O di debate ngayon. Debate. Opo, Pagkatapos ng debate, pagtalunan natin ngayon, those who are in favor of disposing the time-honored and well-kept tradition of the House since time immemorial, say aye. Ay, ano. Ay. Mahina. Yung nay, ayaw ka. Walang mangyayari. Pero kung malakas yung ay, tapos ang tradisyon. Ayun. Hindi yun nandito lang kayo. May sino ba kayo dyan? Committee lang tayo? Kayo ba? Kayo ba ang kabuuan ng House of Representatives? Para hatulan ninyo kung ano yung mabuti sa atin? Well, ako ko nga, ang dapat din nating mapalutang nito, yung binanggit ninyo, wag natin tignan yung tao, kundi ang dapat natin tingnan ay yung Hindi kasi, tanggapan. oo nga, kasi siminat, sabi nila. Siminat like. Sabi ko, you may not like, sabi ko din, you may not like the person occupying the office. You may not want her presence here. You may not want the kind of answers that she provides to you. Opo. But you have to respect the office of the Vice President. Yun ang dapat na lumutang sa batas. Iba yung tao na nag-occupy, iba yung opisina. Yun ang hindi nila maintindihan eh. Yung Pangulo ng Pilipinas, si BBM. Opo. Kung ayaw mong igalang si BBM, bahala ka sa buhay mo. Pero yung opisina na yun, Bilang Pangulo ng bansa, yung yung tanggapan Pangulo ng bansa. tama. Anong klasikang mamamayan hindi mo igagalang yung opisina ng Pangulo? Opisina ng pangalawang Pangulo? Kaya nga sabi ko sa kanila, we are defined by the traditions that we proclaim and that we keep. We are supposed to be honorables. Why do you think you are supposed to be called honorables when you cannot even honor the traditions that we keep since time immemorial? Well, mabuti na lang, walang sumasagot. May sumasagot doon parang kung sino-sino lang. Bubulong-bulong na lang po yung iba. Natagpig ko pa yung isa. Umalis ka nga rito ako, hindi malam pinagsasabi. Seryosong pinag-uusapan doon, bigla na lang siyang papasok doon eh. Huwag ka naman papasok ng kaalanganin na gano'n. Mahalata ka naman na parang nag-aagaw atensyon ka lang. Kung saan nagkakagulo, bigla kang Hindi papasok. ko, alam niya kasi close sa inyo. Barkada niyo naman Alam po naman yun. Kaya lang, kung minsan yung pasok niya mali. Ayun, opo. Kasi ngayon, viral na rin kayo sa TikTok ko nga. Yung kasi di ba, Sheminet, yung iba. Yung sa inyo naman, Yuminet. Yuminet. Opo, Yuminet yun. Yun ang viral. Kaya natutuwa din naman kami. Kahit pa ganun eh, viral. Ay, nako. Anyway, ito, napakarami nating di pangkaraniwan na nakasubaybay ngayon sa atin sa social media. Teka muna, napabayaan mo yung ating mga nakasubaybay na naghihintay sila ng tanong mo. Gusto nila makinig ngayon eh. Mas gusto nila atang pakinggan kung ano mga gusto nyo sabihin kong eh. Pero teka lang, bago lang tayo magtanong, kasi nga naman, ang report din naman ng COA kung nga pinagbabatayan, hindi ba dapat din namang ipaliwanag ng anumang tanggapan? Huwag na natin tingnan yung pangalawang Pangulo, yung mga report na nakita ng COA, Kong. Mabuti. Mabuti na itanong mo yan. Kaya nga bumalik ako eh. Nung pagkatapos nung alingas-ngas, ng umaga, Opo. na umabot ng halos katanghalian na yun eh. Opo. E di, nung maipahayag ko na yung aking sentimiento, bumalik ako sa opisina ko, medyo malayo-layo yung RBM kasi dyan eh. Opo. Kakain ako kasi hindi ako makakain sa meeting eh. So doon na ako kumain. Actually, konti lang ang kinain ko eh. Nandun pa rin kasi yung pagkainis eh. Pero kumain naman ako. Tapos, naalala ko na mayroon pang naiwan dun sa COA. Sabi ko, sige ka, ako balik tayo ron sapagkat naipalista ko yung pangalan ko. Mabuti din naman yun para sa gano'n. Kasi nga, yung mga lahat ng tanong na gusto nilang itanong ay nakabase doon sa tinatawag na Intelligence and Confidential Fund. Yes po. O kaya ang pasimula ko doon sa COA, kung na-subject sa Notice of Disallowance yung intelligence funds ng Office of the Vice President. Opo, sabi niya. Pero ang gusto ko sanang mapansin ng mga kasama ko, ang kauna-unahang layunin ko doon para mapansin ng mga kasama ko eh. Opo. Pangalawa, yung nakikinig na taong bayan, maunawaan din kung bakit ganun yung pagtatanong ko. So nung tinanong ko siya, na-cover nga po ng Notice of Disallowance. So tinanong ko,
what is the nature of a notice of disallowance? Kaso hindi niya masyadong maunawaan. Ang gusto ko lang isagot niya, ang notice of disallowance hindi final. Opo. Ang notice of, halimbawa, kasi yung notice of disallowance, halimbawa yung ahensya mo din, Yan. meron kasing mga parametro may mga standards kung paano mo gagamitin yung pondo. Pag nakita nila may konting lisya doon, o halimbawa, ano kasi yun irregular, ano yun IUEEU, 5 Mayroon pala. Yung I, irregular. Okay. Yung U, unnecessary. E, extravagant. Another E, excessive. Tapos ano yung U? Kako pa sa kanya Unnecessary, hindi sinabi mo na yun Unconscionable. Ay, opo. Yes po. So, ito yung minamarkahan. So, either irregular, excessive, unnecessary, unconscionable, blah, 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 malalagay ka sa notice of disallowance. Ngayon, sabi ko, nasaan na ang estado niyang notice of disallowance? Ito pong notice of disallowance na ibigay na po namin sa management, ibig sabihin, Office of the Vice President, Office Opisina. noong August 24, 2024. So, kailan lang, di ba? Bago lang po. Meron po siyang 6 na buwan para sagutin ito. Isipin mo, 180 days. 6 months pala yan. Sa makatuwid, Opo. yung Office of the Vice President, pwede siya sumagot hanggang Pebrero 2025. Hindi pa siya nagsubmit ng sagot kasi meron pa siyang plaso na 6 May period pa. na buwan. O ngayon, sabi ko sa kanya, yun bang notice of disallowance contestable? Yes, sir. Ayan, oo naman. Yan bang akong notice of disallowance appealable? Nagtalo pa kami sa appeal. Kasi po yung appeal, alam ko na yung appeal. Pag appeal, kunyari, dito sa inyong unit, Opo. dinismiss nyo, mag-a-appeal siya sa commission proper, appeal ang tawag. Pero huwag muna natin ano yun kasi sa amin, hindi naman kami sa ulado yung mga terminology yung ginagawa sa amin, basta sagot, appeal, para pareho po na yun. Tama naman, alang-alang sa pagkaunawa lang na mabilis. Opo, kanya. Hindi siya pupunta sa COA proper kasi sa inyo hindi pa kayo nag-uumpisa Hinihintay mo nga yung sagot niya Doon pa. So, anong gusto natin